Gusto ko lang sagutin po muna 'no, yun yung tanong ng ating mga kababayan kung saan daw ba mas maraming trabaho o mas maraming oportunidad sa trabaho. Is it in Saskatchewan na naririnig nila sa kasalukuyan o sa Alberta na medyo nagiging kumbaga popular naman in terms of, sa mga trabaho 'no, na job posting kumbaga 'no. So kung titignan po natin yung Alberta A-list, meron silang more than kung di po ako nagkakamali, na meron po silang, more than 20,000 na mga job posting ano, ayon po sa province yan ano. At sa SAS Jobs naman po dito sa Saskatchewan, meron naman po tayong 9,000 plus kung di po ako nagkakamali. Batay sa pagre-research ko sa kasalukuyan na ginagawa po natin itong vlog natin ano. Pero makikita natin mamaya, ayon sa ibang mga pag-aaral na maraming oportunidad pa sa iba't ibang provinces, pero yung kasing nakikita ng mga kababayan natin sa kasalukuyan ay naka-focus sa dalawang province, yung Alberta at ang Saskatchewan na kilalang-kilala sa kasalukuyan sa pagbibigay ng tinatawag nating provincial nomination. At isa nga sila sa mga nagpa-pioneer ng ilang mga programa o ng stream na papunta dito sa Canada o yung pathway kung tawagin po natin ano. Pero sa kabila po ng tinatawag nating kabi-kabila ang mga siyempre pagbabago sa stream sa pathway in immigration, marami sa mga kababayan natin na nafo-frustrate at medyo nangungulit na tinatanong, Kuya Rod, saan ba po pwedeng magandang mag-apply? Saan ba po pwedeng maraming trabaho na po pwedeng puntahan? Kuya Rod, saan ba kami makakahanap ng trabaho? No? But I think, mas malaking factor pa rin kung babalikan po natin yung human factor na pinag-usapan na natin noong mga nakararaang panahon sa ating vlog natin sapagkat hindi naman yung dami ng trabaho dito sa Canada ang magdidetermina sa pagpunta mo dito, no? So, ang sinasabi po natin dito na nasa inyo pa rin kung papaano kayo makakakuha ng trabaho papunta dito sa Canada. Ang sinasabi po natin dito, yung pinag-usapan natin noong nakaraan na mga ilang factor, kung tawagin nga natin ay human factor, yung education, yung age, yung relationship mo dito sa province kung saan mo balak mag-apply, pwedeng sabihin natin yung English language mo, yung education mo, and so on and so forth, yung skills o yung tinatawag nating experience. So those are human factor na magdidetermina naman talaga sa pagpunta mo dito sa Canada, and it's not actually the province kung saan mo gustong pumunta. Ano po ang sinasabi natin dito? Na marami sa mga kababayan natin ang tinitingnan na sa ganitong lugar, maraming posting, maraming job posting, maraming invitation, baka pwede ako doon. Ang hindi po tinitingnan natin dito sa process na ito, parang communication po yan, ano, na it is actually a two-way process. Pag sinabi nating two-way process, dapat sa dalawang factor nagmumula kung paano magtatagbo, kung paano sila magmi-meet sa isa't isa. So una po, yung province, sabi natin malaking factor ito, pero ang magdidetermina dito ay yung factor, pinaka-importanting factor, ikaw po mismo. Yung factor mo kung paano mo imi-meet yung requirements po ng isang province, no? Halimbawa, tama, may nakita kang job posting dito sa Saskatchewan, pero kung halimbawa kulang ka naman sa human factor kung tawagin natin, hindi mo rin ma-meet. Tama, maraming job posting sa Ontario, sabihin po natin gano'n, no? Sa province ng Ontario. Pero, nagkukulang ka naman sa human factor, no? So, mamimit mo ba yon? So, magmimit ba kayo sa gitna? So, ang tanong po dyan ngayon ay, paano mo yun mamimit? Kung nagkukulang ka, ano ang gagawin mo? No? So, maraming tanong ang pwede ko pang maiwan at pwede pa nating mapag-usapan in terms of applying here in Canada. So, yung tanong po ng mga kababayan natin na saan ba maraming job posting sa Alberta o Saskatchewan? Sige, ganito na lang po. Sasagutin ko po yan, pero entirely, bibigyan ko po kayo ng 5 provinces na may malaking job posting. Ano? Sige, ito po yan. Ayon po sa Hudson Immigration, may 5 po silang mga provinces na kung saan may malaking offer na trabaho in terms of, ito po ay sa kasalukuyan, no? So una po sa Ontario, meron silang 137 plus
1,000 po ang pinag-uusapan natin dito. Sa British Columbia naman po, meron silang 76,000 plus. Sa Alberta, meron silang 57,000 plus. Sa Manitoba po, meron po silang 11,000 plus. Sa Saskatchewan naman po, meron silang 10,000 plus. So, ang pinag-uusapan po natin dito ay hundreds of thousands. Ano? So, yung ibinigay po sa atin ng Hudson Immigration, ito po ay nakabate sa job posting na nakita nila sa Indeed o sa iba pang commercial na job posting sites or websites. Siguro isinama na rin po nila dito yung mga job postings na natatagpuan nila ngayon sa bawat province. Kaya po ganun kalaki yung kanilang bilang. Sabihin po natin may katotohanan ito. Sabihin po natin yun talaga yung job posting. Pero hindi po nangahulugan na kapag sinabi natin 137,000 for instance, dito po sa Ontario, ay equally 137,000 na po yung tatanggapin mula outside Canada. So ito po ay pwedeng manggagaling yung kanilang application mula po dito mismo sa Canada. Pwede pong, ang hinahanap na po dito ay immigrant o permanent resident o pwede na pong citizen o kaya naman po pwede pong sa mobility program o pwede pong sabihin natin na Canadian experience class yung hinahanap nila. So, ganun lang po ang ibig sabihin nun. So, it doesn't mean na yung 137,000 na yun ay kukunin nila from outside Canada. So, hindi po ganun ibig sabihin yan. So, job posting lang po ang pinag-uusapan natin dito. Kung makikita nyo po ang pinakamaliit sa job posting, sa top 5 na sinabi po ng sa lahat ng province dito o territory dito sa Canada, Saskatchewan po ang isa sa may pinakamaliit. Pero kung titignan natin, yung bilang ay malaki pa rin. Na umaabot po ng 10,000 na job posting. No? Pero kung titignan po natin, dito sa SAS Jobs, hindi po nagkakalayo. Yun po ang ibig sabihin yan. Ayon po sa Hudson, na yun po yung turnout ng kanilang pagre-research in terms of job posting. Again, kung titignan po natin mabuti, napakalaki yung kanilang mga job posting. Pero, ang tanong po dito, mamimit nyo kaya yung kanilang requirements kapag kayo ay nag-apply na? For instance, cook. Kailangan ng cook sa Ontario. Mamimit nyo kaya yung kanilang requirements kapag nag-apply ka na? Again, mayroon pong job, pero mayroon ka po kayang tinatawag na human factor. That human factor is actually, sabi natin, the second or the most important part ng two-way communication, kumbaga, ng iyong application. So, kung hindi, mayroong gap. Ano? Pero kung halimbawa naman, na-meet mo yung mga requirements doon sa pinag-uusapan natin ng mga trabaho dito sa Canada at na-meet nyo yun, ibig sabihin, sa iyo yun. Magpapasok yun. Ibig sabihin, baka para sa iyo, yung isa sa 137,000 na mga trabahong ipinasok doon o ipinabis doon, baka isa ka doon. Baka iyon po ay para sa iyo. Yun po ang ibig sabihin nun. So, hindi po natin tahasan sinasabi na hindi mahalaga na malaman ang job posting. Siyempre, kapag sinabi natin mas malaki yung kanilang job postings o kay number ng job posting, totoo, napupuntahan po natin yon. Pero sabi natin, you have to go back to yourself. Human factor first. No? Kailangan mo nang pag-ibayuhin yung sinasabi natin na assessment grade. Sa assessment grade, babalik na naman tayo doon ka papasok. No? Kung halimbawa, hindi ka pwede talaga dito, hindi ka talaga pwede dito. Ano ang gagawin mo sa mga susunod na panahon? Yun lang po ang ibig sabihin natin. Para doon po sa mga tatanong mga kababayan natin na, Kuya Rod, saan ba mas maraming trabaho? Sa Alberta o sa Saskatchewan? Ibinigay ko na po sa inyo yung malaking tinatawag nating bilang na masasabi natin may katotohanan, no, ng mga job postings. Pero sabi natin in commercial way. Pwede sa Indeed, pwede sa iba pang mga mga job posting sites. So kung titingnan po natin mabuti, hindi naman pala ganoon kadali yung pag-grab doon sa ganitong position. Well, sabi nga natin, maraming kababayan natin nagpa-vlog, nagsasabi, nagsisignify na doon sa job posting na yun, doon lang ako naghanap, nakuha ako. Ibig sabihin, na-meet nila yung requirements, no? Pasok sila doon. Ibig sabihin, yung human factor nila, yung capital nila dito, education, age, babalikan na naman natin, work, skills, experiences, and everything, ay naging 100% fit doon sa hinahanap na requirements. Ganun lang po ang ibig sabihin. Yan. Kung tatanungin nyo po,
Babalikan naman po natin. Again, ibabalik ko po yung tanong sa inyo. Fit po ba kayo doon sa trabaho na yun? Ibig sabihin, yung capital o human capital, papasok po doon. So I hope na unawaan po natin yung pagmamatch ng trabaho dito sa Canada at sa human capital. Kayo po ng mga nag-a-apply dito sa Canada. So wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Hanapin po natin kung saan po tayo mag-fit. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.